Iba't ibang mukha na ng demolisyon ng aking natakyahan sa Kalakhang, Pangasinan. Halos lahat ng demolisyon naging marahas dahil ang mga residenteng nakatira sa lugar nagmatigas. Mahirap para sa kanila ang lisanin ang lugar kung saan sila isinilang, lumaki at nagkaroon ng ulirahan. Ang mga bata, kababaihan at matatanda ang laging naiipit sa tuwing nagkakaroon ng demolisyon. Sa bandang huli, kahit manlapan, sila pa rin ang kawawa dahil ang tunay na may-ari ng lupa ang kinatigan ng batas. Dito lamang ika-4 ng Marso, panibagong demolisyon ang pilit pinigilan ng mga apektadong residente ng Sitio Upot sa Bangan, Bunuan, Quezet, Dagupan City. Ang mga kababaihang residente ang nagsilbing barikada para mapigilan ang demolisyon. Sa bisa kasi ng kautusan ng korte, malinaw na pagmamayari ng isang Prima Aquino Briones ang halos 2 hektaryang lupain na kinatitirikan ng aabot sa mahigit 80 kabahayan. May bitbit rin silang placard na nagsasaad ng kanilang kahilingang bigyan ng palugit para makahanap ng malilipatan. Ang ilan sa kanila, mangiyak-ngiyak habang hinihintay ang demolition team. Marami na kaming gastos tapos ganun lang. Kayo mga anak namin, kawawa naman paglaki nila, wala silang matitiraan. Naman maawa yung may-ari na bigyan pa kami ng ilang araw. Habang nakaantabay ang mga demolition team at ilang mga pulisya para sa pagtitiyak ng seguridad, namagitan rin ang punong barangay. Nakahanap rin ng kakampi ang mga apektadong residente sa parish priest ng Bunuan. Napakiusapan daw niya ang may-ari ng lupa na bigyan sila ng hanggang March 15 para makalikas at makalipat ng bagong tirahan. Pero sa pagdating ni Dagupan City Mayor Benji Lim, nag-iba ang naunang napagkasunduan. Tatong papay ka lang na kayo tan, sa atalo kilad kaso, tatanadalin. Correct. Natan, ang takila ni Agel, tawang laso, sintensya na korte. Limak dia, tapyan na alalayan ta kayo, pangyalisod si kayo, ag magkagulo dia ay, tan maoksoy, tan walay pangyalisan nyo ang gapin na sakitan. Pero matapos ang mahaba-habang pakiusapan at tensyon, binigyan ng hanggang 3 araw ang mga apektadong residente para voluntaryong baklasin ang kanilang mga gamit. Ang mga residente kahit masakit sa kanilang kalooban, wala ring nagawa kundi unti-unting baklasin ang mga gamit at bahagi ng kanilang mga nakatirik na bahay. Nananatili pa rin problema sa bansa ang kawalan ng matitirahan. Sa kabila ng mga programa sa pabahay, patuloy pa rin ang pagdami ng mga nakatira sa squatter area. Sa survey ng NSO tungkol sa bilang ng tahanan na ginagawa lamang kada 10 taon, marami pa rin ang nagpapatayo ng bahay na walang pahintulot ng may-ari. Dito kabila ang mga informal settlers o squatter na halos 200,000 pa. Makikita ring mahigit 1.5 million pa rin ang nagre-renta lamang ng kanilang tinitirhan. Sa mahigit 30,000 na residential houses sa lungsod ng Dagupan, mahigit 24,000 dito ang tunay na nagmamay-ari ng bahay at lupa. Halos 4,000 naman ang nagre-renta lamang. Ang mga informal settler o mas kilala bilang mga squatter, humigit kumulang 6,000 pa. Ang in-identify po ng local government po na temporary relocation site is the forestry area beside ng Bagong Barrio. The same barangay din sa may Bunuan, Quezet. We have nag-establish na po kami ng layout po ng staking out para sila na rin po mamimili kung saan po ang gusto nila doon. Nag-establish na po kami doon ng mga around 90 lots for them to relocate. Sa 31 barangay sa lungsod ng Dagupan, nanguna ang barangay Bunuan Quezet sa may pinakamaraming squatter.
Sinundan ito ng Barangay Pantal, Bunuan Billok, Barangay Kalmay, at Barangay Maluwod. Pagkalipas ng ilang araw, ito na ang itsura ng mga kabahayang kinatitirikan ng mahigit 80 pamilya. Ang tila matatag na pundasyon, nadurog, daig pa ang epekto ng pagyanig ng isang lindol. Ang iba namumulot ng pako at bakal na kanilang pagdudugtong-dugtungin para itayo ang panibagong pundasyon. Ang mga kahoy na pwede pang gamitin, iniipon din. Yan, ilalim nyo, sitwasyon ko eh. Pagkas kami lang, gapon na agad. Madabong may agasay ko eh. Lagi, gapi na kami na eh. Kapagpasan nyo kami. Agay lang ilang ni dyan, katawang kundot. Mga di kayo, katawan. Sa pagkadibag ng mga pundasyon ng bahay, maging ang mga dapat nakakubli, hindi na maitago sa mata ng tao. Pero ang pinakakawawa, ang mga bata. Ang mga matatanda wala ring magawa kundi palipasin ang bawat araw at gabi. Bilang na kasi ang araw ng kanilang pamamalagi sa kinagis ng bahay. Isa ito sa mga kinakain ng mga taga dito dahil sa hirap ng buhay, pati daw ahas sa dagat kinakain na rin. Malutong ba daw?